Kumusta kayong lahat mga ka-Edu Patrol? Ano ang mararating ng 20 pesos mo? Ito ang tanong na lagi kong ibinabahagi sa aking mga estudyante. Dahil sa mga pagbabago sa ating ekonomiya, ay minarapat kong muling gawa ng content ang tungkol dito. Inflation rate noong July 2024, bumilis kumpara noong June. Dahil sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ay kani-kanya ng diskarte ang mga Pilipino kung paano mapagkakasya ang kanilang mga kakarampot na kinikita. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng NEDA na kapag 64 pesos ang budget mo sa pagkain araw-araw, ay hindi ka na maituturing na mahirap? Alam mo ba na nasa 2 milyon ang walang trabaho sa kasalukuyan ayon sa PSA? Ayon naman sa survey ng Okta Research, 42% ng mga Pilipino ang ikinukonsidera ang kanilang mga sarili na mahirap lang. May halaga pa ba ang 20 pesos mo ngayon? Marahil ay hindi na ito mapapansin dahil maliit lamang ang halaga nito. Baka nga kapag binigyan ka ng allowance sa halagang 20 pesos ng iyong magulang, ay baka magreklamo ka pa dahil hindi ito sasapat lalo na sa pagbili ng pagkain, pamasahe at sa iba pang gastusin sa paaralan. Kung may kakayahan ka namang magtabi ng 20 pesos araw-araw, ay mas mabuting simulan mo na itong ipunin. Narito ang kwento ng 20 pesos kapag inipon mo ito ng tuloy-tuloy. Kapag nagtabi ka ng 20 araw-araw sa loob ng isang buwan, ay meron kang 600 pesos. Kapag tuloy-tuloy mo naman itong inipon sa loob ng isang taon, ay aabot ito ng 7,200. Posible naman itong umabot ng 72,000 kapag patuloy kang nag-iipon ng 20 pesos araw-araw sa loob ng 10 taon. Ang tanong, maliit pa ba ang 72,000 pesos? Pwede mo na itong magamit bilang puhunan sa isang negosyo, di ba? Maaaring mahirap siyang gawin sa simula. Pero naniniwala ako sa sinasabi ng isang sikat na negosyante na si Robert Kiyosaki na it's not how much money you make, but how much money you keep. Hindi sa laki ng kinikita at ipon na susukat ang yaman ng isang tao, kundi sa tuloy-tuloy na pag-iimpok at pagpapalago nito. Sabi nga nila consistency is the key. Kung ang iyong iniipon ay inilalagay mo sa isang investment na may malaking dividends, ay maaari itong lumago. Halimbawa, sa Pag-ibig MP2 ay pwedeng umabot ng 7% ang dividends ng iyong ipon sa isang taon. Kung mag-i-invest ka naman sa stock market na may mataas na dividendo, ay maaaring umabot sa 12% ang maaaring tubuin sa isang taon. Kung gayon, kung ang 20 pesos mo na may 600 pesos kada buwan, sa loob ng 30 taon ay maaaring itong umabot ng 2 milyon kung ipapasok mo ito sa isang investment platform na may 12% compounding interest. O diba, magiging milyonaryo tayo dahil lang sa 20 pesos. Tandaan na ang pag-i-invest ay may kaakibat na risk, kaya mahalagang ito ay pag-aralang mabuti. Bukod sa pag-iipon, ay mahalaga ring mag-isip kung papaano madadagdagan ng kita tulad ng pagkakaroon ng sideline. Magkaroon din ng plano ukol sa professional development para mapaunlad ang iyong karir sa hinaharap. Kung estudyante ka naman ay dapat maka-avail ka sa mga scholarship at financial assistance program ng gobyerno. Thanks for watching Edu Patrol. Please like and share.